bird on a tree. Sa area pong ito namin kadalasang itinatayo ang aming Christmas tree. Kaya yung ginagawa ko rito ay nire-arrange ko po muna ang aming furniture para mabigyan ng espasyo yung ating itatayong Christmas tree. So ayan po, inaayos ko lang po yung mga upuan. Yung carpet po na dating nakalagay dito ay aking po munang inalis at pinalitan ng panibagong carpet dahil ito po yung carpet na ginagamit namin para lapagan ng aming Christmas tree. Yan po yung upuan ay inalign ko muna sa isang lugar para mabakante yung pinakagitna. Inaayos ko lang po yung mga naka-display doon sa aming maliit na mesa o doon sa console table. So dito naman ay itinatayo ko na yung pinaka-puno ng Christmas tree natin. Medyo limot ko na kung paano namin naitayo noon yung Christmas tree, kaya sa ngayon ay medyo kinakapa ko pa. Medyo nakakabulo lang, parang tongue twister, kinakapa. Ayun, tinutornilyo ko lang po yung bandang ilalim para hindi po ito matanggal, lalo't kapag ito ay ating bubuhatin at ililipat o iusog ng pwesto. So sa ngayon ay kinakabit ko na po yung unang layer ng mga dahon dun sa pinakababa. So ayan po yung unang layer ng dahon ng ating Christmas tree. Ginagawa ko po rito ay medyo binubuka ko po yung mga dahon kasi kapag tinatago po namin ito pagkatapos ng Pasko ay tinutupi po namin yung mga dahon nito para medyo mabawasan yung volume at madali itong itago sa kahon. So kapag binubuo namin ng Christmas tree, siyempre kinakailangan na i-spread yung mga dahon niya at para maging mukhang buhay ito. So ito pong Christmas tree namin ay binubuo ng iba't ibang layers. Hindi ko lang alam kung ilang layers yan, pero po marami. Ang pinakababa ang may pinakamahabang dahon at habang tumataas ay yung dahon niya ay paikli ng paikli. Kung mapapansin po ninyo, yung pinakailalim ng Christmas tree ay halos sumayad na sa ating flooring o sa ating carpet. Kaya yung ginawa namin dito later on ay tinanggal po namin yung pinakaunang layer. Sa gayong paraan ay medyo lilinis po tingnan yung pinakailalim nito. At the same time, hindi rin po siya magiging masyadong bulky kasi kapag nandoon yung pinakaunang layer na may pinakamahabang dahon ay halos i-occupy niya na yung buong space ng carpet. Pero dahil nga ginawasan namin ito ay naging mas mukhang malinis. Ayun, ikinabit na po natin tuktok na dahon ng Christmas tree at ngayon ay sinisimulan na po natin ang pagkakabit ng Christmas lights. So dito ginawa ko ay sinimulan ko yung pinakataas, pero mali po pala yan. Mas maganda po na simulan natin sa pinakababa. Kung pwede nga lang at kung safe naman ay magandang buksan na natin yung Christmas light habang ini-install ito
para makita natin kung balance ba yung pagkakabit natin ng Christmas light. Kasi yung unang attempt ko na paglagay ng Christmas light, napansin namin na parang hindi balance eh. May party na sobrang dami ng Christmas light at may party naman na sobrang konti. Kaya nakailang ulit din ako bago namin na perfect yung paglalagay ng Christmas light. So trial and error lang po, wag po tayong manghinayang na ulitin yung natapos na natin. Dahil ang maganda rito ay masatisfied po tayo dun sa kanyang kalalabasan. Basta po we have to learn from our mistakes. Yun lang po. Para sa susunod na pagkakataon, kapag mag-install ulit tayo ng Christmas tree next year, for example, ay alam na po natin yung proseso nating gagawin. Ayan po, naglalagay na po tayo rito ng mga Christmas balls. Actually, trial and error lang po itong ginagawa namin. Inuuna po namin yung malalaking balls dahil ito yung mas mahirap hanapan ng pwesto. So simula sa malaki hanggang sa paliit ng paliit, mas maganda pong ganun yung gawin natin. Dahil yung maliliit, pwede naman natin isip yun kahit sa maliit lang na sulok o espasyo. Unlike yung malalaki, dapat talaga hanapan mo ng kaukulang pesto kung saan ay ito ay medyo nakahang siya, hindi siya sasaya dun sa dahon para magandang tingnan. Pero itong Christmas balls namin, dahil nga sobrang laki niya, ay hindi talaga maiwasan na sumayad sa ibang dahon, kaya hindi siya dangling. So ayan na po, yung iba pang mga balls ay atin pong ikinakabit.